naman nagbabago. May high value targets at saka may mga street level targets tayo na ginagalaw. At sa ngayon, kung makita nyo, ang confiscation natin ng droga actually napakalaki. Despite sa hindi gaanong nabibigyan ng media mileage yung mga nahuhuli nating mga tao at mga operations natin na conduct. Pero 44 billion na ang ating nahuhuli worth ng droga since January this year. So it's really 44 billion? 44 billion sir ang worth ng droga na ating seizure. Grabe. That's bigger than 44 the whole billion? drug war. That's bigger than the whole drug war. So it's quite we're very Grabe mga optimistic kababayan, in the way- pero inyo no, this year lang 44 billion ang nahuli. Ibig sabihin, yung mga high value na tinatawag malalaking syndicate, yung pala yung pinagtuunan ng administrasyon, mga kababayan, kaya hindi na pagtuunan po yung maliliit, no? Oh, biruin nyo, akala nyo hindi nagtatrabaho, biruin nyo 44 billion. Tama po ba, mga kababayan? Oh, pakinggan natin. we do things, kaya ako naniniwala, tama ang ating direksyon. So ngayon, ang napapansin kasi, na palagi sinasabi, bumalik naman ang droga dyan sa kalsada, etc. etc. Now, we are hoping na ito naman, sa challenge ko sa ating mga kapulisan, hulihin nyo, hulihin nyo, dalhin nyo sa piskal, lagyan nyo taasan nyo ng kamay sa inyong affidavit na kumbinsin nyo ang piskal, sila ay may kasalanan, sila ay dapat makulong. Ngayon, kung sa tingin naman nila na itong mga tao na to, sa mga pamilya naman na para hindi kayo makulong, lumapit na kayo sa pulis, magparehab kayo, we will help them on that aspect. Oh, Sir, diba? One last Yan ang gobyerno mga kababayan na pag ikay isang user or gumagamit mga kababayan, lumapit ka lang sa pulis at magparehab kayo, di ba? Hindi kayo makukulong mga kababayan, di ba? Napakaganda po ng gobyernong ito dahil kay Pangulong Bongbong Marcos. Walang makikitil na buhay, kundi pag lumapit ka lang sa gobyerno, no? At magparehab ka, hindi ka basta-basta tutulungan ka pa mga kababayan ng gobyerno para magbago. Di ba? Biruin nyo, gaano kalaki po yung nahuli 44 billion ang pinag-uusapan. Oh, grabe si General Torre, kaya grabe po pala talaga ang accomplishment at saka deserve niya po talaga na maging general, mga kababayan. Di ba? Oh, pakinggan natin ulit, mga kababayan. issues. Naglabas po kasi ng statement si Mayor Baste Duterte saying na 3 ranggo ang tinalunan ninyo because it's not a merit-based promotion, and he even called you an attack dog. What do you want to tell Mayor Baste? Okay. I just respect his decision and I respect his opinion. And rewind lang ng konti sa termino naman ng tatay niya kung sino ang unang chief PNP. Okay? Tsaka deserve niya naman yun, di ba mga kababayan? Ano ko bago ako naging chief PNP. So, Correct. it really goes back to him really. Seriously speaking, it goes back to him. Okay? The first chief PNP of his father is a 1-star na naging automatic 4-star. Did he ask that? Did he question that? So, Salamat, General. thank you. Next to ask question is Ms. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hey, General. General, hingi rin din po ako ng reaction dun sa sinabi ni Vice President Sara Duterte sa kanyang interview sa The Hague. She said that, she questioned your appointment as PNP chief, even calling it sketchy, especially as a Senate committee though found that you have violated the law in implementing the arrest of her father, former President Duterte. Can you comment on that? Again, I respect the opinion of the Vice President and the opinion of everyone regarding the things that we've done during the arrest of Mr. Duterte and his eventual transfer to The Hague. The findings of the Senate Committee is still within the Ombudsman, and the Senate Committee is not a disciplinary machinery nor a court that can say who is right and who is wrong, who is guilty and not guilty. So I think we will answer all those things in a proper forum. Thank you. Mr. Next to ask question, Mr. Harley Valbuena of PTV4. Good morning, General Torre. Going back po doon sa quick 3-minute response
na ipatutupad nyo or sabi nyo nga po sa NCR magiging 5